Si Ma'am Rhea Dino na isa pong OFW, 34 years old po siya, Attorney Blessy, at nirereklamo niya yung pamilya ng kanyang asawa tungkol po sa pananakit at paninira ng mga ito sa kanya. Mas kampi pa daw po kasi yung pamilya ng lalaki sa kabit kesa sa kanya. Kinukonsinti daw po ang pangangabit ng kanyang mister. Magandang hapon, Rhea. Anong pangalan ng asawa mo? Baltasar Dino Jr. Gaano katagal na kayong kasal? Bali po nung April 19 lang po. OFW ka? Umalis ka ba? Opo, dati na po akong abroad bago ko po siya naging asawa, naging live-in partner po kami. Tapos bumalik po ako ng abroad. So, gaano katagal na kayong mag-live-in partner? Noong 2019 po ako umuwi. Tapos kinasal kayo ngayong taon na to ng April. Opo, kasi yung po usapan namin, uuwi ako para magpakasal kami. Nung nasa abroad po ako, ma'am, napakasakit sa akin kasi bilang isang OFW na nagpapadala din naman po, hindi ko masasabi na hindi ako nagpapadala. Yung sa akin, nagtatanong ako sa kanila kung totoong may babae na yung asawa ko. Sinong tinatanong mo? Ang pamilya po nila, nanay, Pamilya ng mga asawa kapatid, mo? asawa ko. Tinanong ko po sila kung totoong may babae. Ang sabi nila, wala daw po. Paano mo natunugan na may babae? May nakapagsabi po sa akin na may babae nga po. Tapos tinanong ko din po sila. Sabi nila, wala. Ang masakit po sa akin, umuwi ako ng February 21 dito sa Pilipinas po. Tapos tinanong ko siya kung totoo. Sana po, ma'am, sinabi na lang niya sa akin na totoo may babae ako. Para hindi na po ako naglakad ng mga papeles namin sa kasal. Kaso inantay po nila na masikaso ko pa lahat ng papel namin sa simbahan, nakabili na lahat ng mga gown, souvenir. Kahihiyan po yun sa pamilya ko. Lahat po yun nakasikaso na papaso na lang po sa simbahan. Ilang araw na lang po, 2 tawag na po sa simbahan. Tinanong ko yung babae, inakapan niya ako, sabi niya hindi daw totoo. Paano mo Palabuntis na. nakausap yung babae? Kapitbahay po. Paano mo na-confirm na siya? Siya po kasi nakita ko yung yung pag-angkas nila sa motor at minsan nagkaka-chat din kami ng babae na sabi ko, maawa ka sa akin, nasa abroad ako. Huwag mong patulan asawa ko kasi hindi kami hiwalay. So yung nagsumbong sa'yo, binigyan ng pangalan kung sino yung babae? Opo. Yung Kasal babae. din po Anong yung babae. pangalan ng babae ba? Merlita Merlita. Pidong de la Vera. So nabuntis niya. Kailan nabuntis to? Noong February daw, kasi nakasal kami April eh. So February siya nabuntis. Nanganak na. Teka lang. Nung Hindi 3 pa. po. Paano mo nalaman na anak to ng asawa mo? Yung babae po, nagharap po kami sa barangay, sabi anak daw niya po yun. Pero So, dinidinay nung po ng kinasal asawa kayo, ko. alam na niya na buntis siya. Opo, pero hindi niya inamin sa akin na buntis siya. Sinabi niya sa akin noong February, hindi raw siya yung babae at hindi daw siya papatol kasi may asawa daw siya. Kayo wala Pumasa- pa kayong anak, ano? Wala pa po. Naku, attorney, ayan yung Lahat po ng gastos ko, hindi Ito nila yung po mga ramdam ano, yung sakit. yung mga pictures. Ikaw ang gumastos dun sa Opo. kasal. Teka lang, nung OFW ka, sabi mo nagpapadala ka ng pera. Nagpapadala ka ng pera sa pamilya mo o sa pamilya niya? Pinapadaan ko po yung padala ko sa nanay ko at pinapaabot ko din po sa asawa ko. Kaya wala po ako ebidensya kasi ayaw niya na ipangalan sa kanya. So kahit hindi kayo kasal noon, Opo. nagpapadala ka ng Kasi pera sa live-in pamilya partner niya? na po kami eh. Nang matagal na rin. Live-in na po kami. Umasa ako na totoo. Yung pinangarap ko na kasal sa simbahan, hindi po natupad. Okay lang yun. Ang masakit sa akin, alam mo may kabit ang anak mo, isama pa ng biyanan ko sa bahay nila. Okay, pumunta tayo ngayon sa sabi mo na sinasaktan ka nila. Kailan nagsimulang mangyari to? Nung una po, nakasal kami, siguro bumilang ng 5 days. Doon kami nakatira sa bahay ng magulang ko. Pinagmumuran niya ako madaling araw. Nagtalo kami about dyan sa babae. Kasi masakit, sabi ko, bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Sana hindi na ako natali sa apelyido mo. Sabi ko sa kanya, gumampi yung biyanan ko sa anak niya kasi pakialamera nga. Sabi niya, pinagmumura ako, hindi po ako attorney lumaban kasi matanda. Ano sinasabi niya? Sinasabi niya na ayaw na daw niya sa akin. Ayaw mo pala sa akin. Sana nung nasa abroad pa ako, sinabi na nila na ayaw nila sa akin. Bago nung kasal, anong relasyon mo doon sa nanay ng Okay po asawa kami mo? eh. Minahal din naman niya po ako eh. Lahat ng paninda ko noon, nagluluto-luto ko siya, nagluluto. Wala akong masabi na mabait siya. Pero nung dumating yung kabit na yan, nagkandaloko-loko ang buhay namin. Ma'am Evelyn, Opo. bakit po ganito ang naging nangyari sa anak nyo at sa daughter-in-law? Diri mabuti ang ano niya sa amin. Siya. Rhea, sorry, hindi ko nakatanong. Anong mga pananakit ba nangyari sa inyo? Nung 6 po, ma'am, may pagtatalo po kami ng asawa ko kasi nga nanganak po yung babae noong November 3. Sabi ko po sa asawa ko, lumayo tayo kasi nai-stress ako. Yung sa akin, lumayo lang kami, huwag nang pakilaman ng buhay namin mag-asawa.
Sabi niya, sige. Sabi ko sa kanya, wag ka na muna pumunta doon sa pupuntahan mo. Hindi ko siya pinapayagan, attorney. Aminin ko, hawak kong asawa ko sa ganito. May nakakita po na biglang sumulpot ang biyanan ko, hinampas ako dito, nasaktan ako. Sinuntok ko siya. Sinong sinuntok mo? Ang biyanan ko po, nasuntok ko kasi nasaktan po ako. Katapos ko masuntok siya, binalo niya ako sa hita. Pinakita ko kay Ate Odette ang pasak ko sa hita. 2 beses niya ako pinalo ng kahoy at sinipa ko po siya. Yun po yung ano ko. Pero ang layo po ng bahay ko, bakit pumunta siya doon? Para lang po makialam sa amin mag-asawa. Nako, medyo mali rin na Opo. sinaktan mo rin ang matanda. Aminado po ako doon kasi ginanti ko lang po yun kasi una siya pong nanakit sa akin. Ma'am, ano pong nangyari sa relasyon ninyo kay Rhea bilang biyenan niya? Tinawagan ako ng nagpapagawa ng kandila doon, pamangkin ng asawa ko. Sabi daw, si GR daw, tinasaktan ni Rhea. Tapos pumunta ako doon. Kasi sobra na yan. Sobra na. Parag inom iton, parag sugal iton. Pagkakalasing ang anak ko ang binubugbog niya. Sobra na. Bakit po ang sabi, kilala niyo po yung kanyang kinakasama o yung nabuntis niya, si Merlita? Oo, yun po gusto niya. Sabi niya po, yun ang mas gusto niyo at ayaw niyo na po kay Rhea. Wala ko ginayawan kung mabuti sa akin. Ma'am, yun nga po nabuntis po kasi nga ng anak niyo yung si Merlita. Pagkatapos nga raw po 5 araw ng kasal nila, sinabihan niyo na siya na ayaw niyo na sa kanya. Kasi gusto niya Ano po yung naman po kabit. makakatulong yun sa mag-asawa? Parang nag-iskandalo siya. Ginaano niya ang anak ko. May dahilan po kasi kung kaya siya nag-skandalo. Yun ba yun? Opo. Kasi sinungaling po sila sa abroad. Ako, tinanong ko kayo Bakit lahat po ng ba ebidensya pinayagan hawak niyo ko. pa pong matuloy itong kasal na to kung ganito rin po ang kahihinatnan? Pero yun nga po ma'am, bakit po na tuloy itong kasal na to kung alam naman po ninyo na buntis noon yung... Di rito nagpasabot sa amo. Siya la nagkuan. Secret la niya. Tago la niya kan mayor din ang mayor namo din. Anong... Hindi nga kami punerma san iya mere. Huwag kang magsisinungaling dahil alam ng kapitan at alam ng mayor, ang mayor mismo nagpunta sa inyo na kung pwede, kung gugustuhin natin saan ang binyo. Huwag kang magsisinungaling dahil mismo mayor nagpunta sa Ikaw inyo. la naruyag, ikaw la nagpipirit sa ako anak. Ako ba namimilit sa anak mo? Anak mong pumasok sa akin? Kayo na manhikan. Ako ba na manhikan sa inyo? Ikaw la nagpipirit. O ganito. Ikaw la nagpipirit. Kaya ako ada bata, ada ko na ang but. Mada naruyagan mo. Hindi ko hinahabol ang ng anak mo. Oh, bakit? Sorry. Naman ka nagpapatulpo ka. Pinapatulpo ko lang kasi hindi magandang ginawa mo. Paninirang puri ninyo sa akin. Napapalirin po. Kaya mo naman yung asawa mo? Talaga? Ilabas nyo kung sino-sino ang gumagamit na lalaki sa akin. Piran anak mo. Naging asawa kong anak mo, alam nyo na may anak ako sa una. Wala kaming tinago. Oo, kaya bago ko sa nga, kuang katuhay ka. Kinarawat ko ikaw. Pero sa bandang ko Sa bandang huli, ang kabit ang pinili mo. Ilang taon Di yung na anak mo? Bipinis na babae. 16 po. Bago po sila namanhikan, may mga testigo po doon na namanhikan sila. Tinanong sila nung nagsasalita na tanggap nyo ba to kasi hindi to dalaga, ito ay may asawa. Si imo dito istorya. Ito may mga anak. Nandun po lahat ng testigo na namanhikan sila. Oo nga ni. Kay ikaw ang naruyag mamanhikan kami kay bago mo imo ama buwa og kangayaan. Ma'am Evelyn, nasan po ngayon si Baltasar? Nandoon sa sayo nga kandilaan liwat. Tinago po nila. Hali pala din Nagpa-blatter yan to. Kay habo na sa iya makiasawa. Ano daw po, ma'am? Nagpa-blatter daw po kasi ayaw na daw po. Makig-asawa sa kan makigbalikan sa iya kay binantaan niya papatayon ako. Papatayon ang anak ko permi dikitan kuan. Kutsilyo sa kagiliran. Kung ganito rin, Maragil yang sa tungitan. kung ganito rin naman po pala, bakit pa tayo, ang nakakapanghinayang po kasi ngayon dito, bakit umabot pa po sa punto na nagpakasal kung nung panahon na nasa, ano siya? Kasi siya lang nagruyag. Tinanong ko po siya. Sabi namin, Siya lang may ano gusto. po ba, magpapakasal po ba kami? Kasi totoo bang may babae? Ang sabi nila, sagot nilang mag-asawa, hindi kami pipigil, ituloy nyo ang kasal. Yun po yung totoo. Nagsugad kami. Diyos kay Porsanto. Nanay, ito lang po yan, nanay. Bakit po kayo nangihimasok sa relasyon Siyempre nila? anak ko, papatayo niya. Siyempre anak ko, papatayo niya. Lahat po ng Hindi, maluwag pero ang nanay, pinakikialaman pero niya. nanay, hindi po maganda, no? Yung anak niyo po may sarili na pong utak yan. Oo. Hala, sige. Kaya pag abot sa to din ni maistorya iton.
kung ano ang istorya sa anak sa iya. Ano po, Nay? Ano daw po? Ang anak daw niya, yung asawa ko daw magsasalita. Siyempre magsasalita yung panig sa kanya kasi naano na niya ang utak. Tinago nga po nila ng 1 linggo eh. Dili ako magkukuha sa utak. Ang bata ko, may utak na. Makuha na, makuha na ang utak sito, lugaw na. Kasi no Sa imo. 6, kaya niya ako nasaktan, hinihila niya yung anak niya. Ayaw ko payagan kasi sabi niya, halika na dito, sumama ka na sa akin kasi doon ka sa kabit. Ang problema po kasi talaga dito, sabi nyo nga ma'am, may utak Oo. na rin yung anak nyo. O kaya, siyempre gusto nyong tulungan yung anak nyo, yung kapakanan ng anak siyempre. nyo. Dapat, bago sila kinasal, doon kayo nakialam. Ayaw ko, magpagkasal siya. Dinagulan niya. Hindi ako pumunta doon. Kaya ayaw ko. Dapat yun pa lang. Pero, nagpakasal. Nag-gown kayong lahat. Pumunta Wala kayo kang lahat sa simbahan. Hindi, nangyari pong kasal Doon sa na Ruiz yung na lang po, ano. hindi na po sa simbahan. Bumili Nangyari. ng bulaklak. Nangyari lahat eh. Bakit nagkatuloy-tuloy pa? Iyan ang gusto. Alam niyo po ba ma'am na buntis na si Merlita nung ikakasal sila Baltasar at si Rhea? Merluta. Alam niya. Kayo po, alam niyo po. Kaya nga umuwi siya. Kayo po ba alam niyo po? Binawal nga siya sa simbahan. Sa pare. Ma'am, kayo po, alam niyo po Siya ba? ang pumalit bumakasal. Kasi alam na niya nga, may buntis ang anak ko. Oh. Ikaw, alam niyo po na nakabuntis yung anak niyo. Hindi, ko alam. Sinungaling. San sila na nga duwa, nag-message yung babae na ang asawa mo may mananagot sa akin kasi buntis ako. Oh. Doon ko na nga nalaman. Kailan niyo yun nalaman? Nalaman po April, 3 days na lang po kasal na po namin. ewan February ko. hindi nila sinabi. Hanggang March, February, March, at April na po Sinungaling sinabi. Sinungaling yan. Alam po yan ng buong Rosario. Buong Rosario dito, alam Siya po ng- yung nagsisinungaling kasi Kuan mo. konsentidor po siya. Pero ma'am, para lang maging patas kami, alam naman po namin na nangihimaso, kumbaga problema natin yung in-laws. Pero kasi nasa kultura kasi natin na talagang hindi may iwasan, may nasasabi ang mga in-laws, lalo na kapag nakatira tayo sa poder nila. Baka naman ma'am talagang nagpapasaway kayo, naglalasing kayo sa harap Hindi nila. po, ma'am. Nung nakatira po ako sa kanila, wala po akong ginawa. Kaya nga po ako umalis sa lugar nila, sa bahay na yung kasi lagi na nilang inaano yung kabit, lumayo po kami. Doon niya ako sinugod ng ilang buwan na po. April po kami umalis sa kanila. Okay, Ma'am Rhea, ano po ba ang gusto niyo nang mangyari? Gusto ko po, ma'am, ilaba, yung paninirang puri nila sa akin sa Rosario, kalat na nagpapabayad daw po ako kung sino-sino daw po lalaki ang humihindot sa akin. Gusto ko po ilabas yun kasi kahihiyang ko po yun kasi hindi ko po ginawa. Paano mo nalaman? Anong pruweba mo na Nasa akin po sinasabi mo yung yan? chat ng kapatid niya kung sino-sino daw po yung gumagamit sa Sinong akin kausap lalaki. ng kapatid niya? Si Christine Dino po. Hawak ko po yung chat niya. Si Christine Dino yung kapatid. Sinong sinasabihan ng Christine Dino na kanino kasi sinisiraan? Sa doon sa amin, sabi niya sa kalat daw, sabi, "Uy, may lalaki ka pala," sabi. Sabi, ayaw lang kasi magpaano nung nagsabi sa akin. Tapos, tama-tama i-chinat ako ni Christine na sabi niya sa akin, totoo ba? Sabi niya, nabuntis ka. Kaya pala sabi niya na kung sino-sinong lalaki ang gumagalaw sa'yo. Nakunan po ko na dahil sa stress sa kanila, sa pananakit niya. Paano nakunan? Buntis ka? Kailan ka nabuntis? Nung may mga check-up ako sa center. Dinugo po ko ng dinugo nung 6, nung gabi. Positive ka ng pregnant ka? Apo. Kailan mo nalaman na buntis ka? Nung August po, pagka-September po, nagpa-check up ako sa center. August, September, nag-positive. Tapos pagka November, Meron kang medical na nag-positive ka. Opo, may mga check up po ako doon. Tapos, kamakailan, dinugo ka. Opo, Ano yun, nung pagkatapos? sinugod niya ako. Di pwede nating pag-aralan kung ano ang pwedeng isampa doon. Apo. Kaya lang, syempre, kailangan din natin i-consider yung buong circumstance. Kasi una, meron ka ring parte doon sa nangyari. Opo. Maaring depensa yun. Dinepensahan mo sarili mo. Apo. Tapos medyo mas gumamit sila ng kahoy Apo. sa'yo. Medyo iba yon. So pag-aaralan pa yon ng mga abogado Apo. kung anong pwedeng maisampa. Ang gusto ko malaman, anong gusto mong mangyari sa inyong dalawa ni Baltasar? Gusto mo pa bang balikan siya o hindi na? Gusto ko mag-usap kami na kaming dalawa, yung magpersonalan kami. Marami akong gustong itanong na hindi manghimasok ang magulang. Kasi masyadong yung magulang niya eh. Ang magulang kasi ang nag-ano na wag na kaming pagsamahin. Sila ang nag-ano naghiwalayan ako kasi ang gusto nila yung kabit talaga. Kasal Pero din po alam yung mong babae. may anak yun ngayon. Anong mo doon? Anong okay sa'yo yun? Sa akin, wala naman ako magagawa kasi naandyan na yung bata. Hindi ko naman
maano yun. Kahit naman ayaw ko, wala po akong magagawa at hindi naman po maibabalik na yun eh. Kasi nangyari na po. Sa akin, wag naman nila yung pang-iinsulto sa akin na isini-celebrate pa nila yung paglabas ng bata, kasama pa nila, na babasher ako sa ng tao na, ay, ang kabit pala ang gusto, hindi ang original. Paano naman po ako? Nasasaktan din po ako. Yun po yung hinihiling ko sa kanila. Magkakatabi lang kami ng bahay, wag mo na maipakita sa akin. Kasi napakasakit po bilang babae din naman. Babae din naman po sila eh. Naging ganito din naman po ang ugali ko dahil sa pinakita nila na, isa akong kasal, i-welcome mo yung kabit. Sana, hayaan mo na lang, maging malayo na lang kami lahat. Yun nga lang, hindi na natin makokontrol kung anong gusto nila. Kapag yun yung gusto nilang i-welcome, aporin nila yun ang problema doon. So ngayon, willing ka ba na ganun ang magiging arrangement? Yun nga sabi mo, nandyan na yung bata, hindi naman natin maaatras. Gusto ko lumayo. Gusto mo Yung lumayo. hindi sa magulang Ang niya. isa pang kasing punto dito, yung sinasabi mong tinatago nila, kasi may edad na rin tong si Baltasar eh. Opo, sunod-sunuran po yan sa magulang. Pero desisyon niya na, hindi, maliban na lang kung ginapos siya ng pamilya niya dun sa bahay. Pero tingin ko, kusa siyang ayaw niya na dun. At kung talagang sumusunod siya, sabi mo nga, na ano ng magulang, yun ang hindi natin makokontrol kung talagang ganun ang ugali niya, talagang sunod-sunod siya sa magulang Opo. niya. Totoo lang, pagkasal ka na dapat, ang priority mo, kayo ng asawa magde-desisyon kayo together. Pero kung ganun ang situation, sa tingin mo ba, pag nagkausap kayo ni Baltasar, aayos to? O talagang babalik at babalik din siya syempre sa nanay niya? Kung babalik po siya, kung hindi siya makikipag-usap sa akin ng maayos, gusto ko po silang sampahan ng kaso kasi pare-pares naman sila nanakit sa akin. May pulis po ako. Nung sinaktan po ako ni Baltasar, hindi po ako nagdemanda kasi nga naawa pa ako sa kanya. Gusto ko pong, kung ganun po yung gusto niya, magpapaila lang po ako ng demanda sa pananakit nila sa akin lahat. Okay. Miss Christine Dino? Opo. Hi, Yes, ma'am. Opo. Ma'am. Ma'am, ayun, medyo Apo. magulong-magulo na ang sitwasyon nila. Kaya nga po. Bilang pamilya, kasi medyo gusto ko man po marinig yung panig ni Ma'am Evelyn, hindi ko po talaga rin naiintindihan eh. Naiintindihan. Pasensya Sige po, ma'am. Kayo na lang po sana ang kausapin ko. Siguro pwede kayong mga tagapagsalita ng pamilya po ninyo. Ano po ba ang sa side ninyo, ang desisyon ninyo dito sa, although syempre dapat wala na kayong pakialam sa kasal nila, di ba? Oo. Ano po bang ng pamilya nyo sa kasal nila, sa relasyon nila? Yun po yun, ma'am, ha? Kasi po, nagpakasal daw po yung dalawa. Kasi po, nandito po kasi ako sa Laguna. Di ko naman po alam na nagpakasal na pala sila, patago daw po sa mayor. At gabi pa daw po iyon. Tapos ngayon, di yun sa sinasabi niyang, tawag nito, paninirang pore. Wala po akong sinasabi dun sa amin, kundi sa kanya lang po. Chat ko lang po yun sa kanya. Kasi may nakapagsabi po sa akin, ang sabi nung sa kapitbahay nila, dapat iwasan na yan, layuan na yan ang kapatid mo kasi niluluko lang naman yan ang kapatid mo. Yun ang sabi sa akin. Yun ang gusto ko po ilabas. Sige kung na. sino. Oo. Yun ang ilabas mo Tapos, kung sino yon. Ilabas mo dahil sasampahan ko siya ng kaso. Sino yon? Sino yung mga kapitbahay at sino yung mga lalaki na gumagamit sa akin? Walang sinasabing makinig ka Nasa kasi akin, muna. nasa akin ang sinabi mo. O sige, pagbigyan Huwag muna ka kasi natin muna si Christine. makinig ka muna kasi, huwag ka muna mag-ano. Yun po ang sinabi sa akin na meron daw, ang sabi sa akin ni Gina yon, taga doon yun sa highway. Na dapat iwasan na yan, layuan na yan ang kapatid mo kasi nga niluloko lang naman yan ang kapatid mo. Yun ang sabi sa akin. Oh, yun lang ha. Tapos ang sinabi ko sa'yo, kung sino-sino lalaki ang nag-ano sa'yo, di ka marami ka namang anak. Sabi ko sa'yo, pakawalan mo na ang kapatid ko para naman sana maayos na ang gulong to. Kasi ang gusto lang ng kapatid ko, mapalayo na sa iyo kasi tinututukan mo daw ng kutsilyo ang Hindi totoo tagiliran yun. niya, natatakot na daw sa iyo. Ha? Yun po ang sabi sa akin. Totoo yun, ma'am. Hindi po. Oh. Ma'am, ganito yan. Kasi syempre, dalawang side yan. Yun ang kwento ni Baltasar, iba rin ang kwento ninyo. Sa totoo lang, kami ni Shari, wala kami doon. Hindi namin masabi kung totoo o hindi. Apo. Anyway, actually, hindi rin naman alam ni Ma'am Christine kung totoo yun o hindi. Kasi wala rin naman, kunento lang din sa kanya yun. Pero nasa pagitan ninyong dalawa yun. Apo. Siguro yun ang kwento ni Baltasar, yun ang kwento mo. Kaya nga talaga sa simula't simula, kayong mag-asawa dapat ang nagdesisyon nito.
Unfortunately nga, talagang nagpakasal na kayo. May option ka nga magsampa ng kaso doon sa physical na abuse na natanggap mo. Pwede ka rin mag-file ng VAUSI case, physical abuse, psychological na abuse. Pwede mo yung option. Pero tingin ko lang, baka pwede mo ring option na magpalaya na rin kayo. Medyo parang ang toxic na rin talaga ng relasyon nyo. At hindi, sa totoo lang, pag nagpakasal ka, sa Pilipinas nga, tama si Shari kanina, ang kultura natin, pag pinakasalan mo, yung pamilya, pinapakasalan mo rin. Kung gusto mo ba yun, na ito, wala akong magagawa eh. Yan ang pamilya niya. Nauna sila dyan. Gano'n naman talaga. Hindi mo pwedeng maliban lang kung nakikita mo sa future na kinalaunan magkakaayos kayo. Anyway, actually, sabi mo dati, maayos kayo. Maayos naman po kami. Nagkagulo lang po nung dumating na yung kabit tapos yun na nga, yung gano'n na nangyari. Pero talaga, mano naman po yan. Kung hindi lang po pang hihimasukan talaga, maayos naman po eh. Ayun nga lang kasi, nagkaroon na ng anak yung kabit. Tali na kagad yun. Kumbaga habang buhay na nilang kaakibat kasi meron ng anak. Kasal din po yung babae sa lalaki. Ayun naman, problema na yun nung asawa nung lalaki na yun. Ni Merlita. Nay, bakit po kayo tuwan-tuwa at bumebelat po kayo, Nay? Masakit na ang mata ko. Nakita ko kanina bumebelat po kayo eh. Bumibelat siya para iwanan po Opo, ako. bumebelat po kayo, Nay. Ano po? Dila. Nilalabas niyo yung dila niyo, Nay. Parang nangaasar po kayo, Nay. Sino? Sakit na ang mata ko. Okay. Okay. Nay, meron po, ano po ba ang gusto nyo nang mangyari dito? Gusto ko magliwanagan kami. Pumunta siya dito, base, maadman niya kung sino ang may sala sa amo. Pwede po bang magkausap Ayan po yung kayo asawa ko sa likod. ng... Ay, yung pala yung asawa, attorney. Hindi. Hello po, ma'am. Ay, Baltasar, ikaw ba yan? Opo. Ito, buti, bubuuin mo na yung kwento natin. Ano bang nangyari? Bakit tinuloy nyo pa tong kasal na to? Hindi. Ang pagtuloy ko sa kanya kapag pagkasal, kasi mahal na mahal ko siya. Yun ang ano ko sa kanya. Bakit ganyan ang ugali niya? Palagi niya ako binubugbog. Alam mo ba, nasaktan ko siya isang beses. Yung pilit ko siya pinapalayo kasi nga nagkaroon siya ng babae. Sana nung nasa abroad ako, sinabi mo na agad na may babae ka. Di ba ilang beses ako nagtanong sa inyo lahat? Bakit tinago mo sa akin? Mahal mo ako? Bakit ka nagtago? Paalam mo sa akin, magpapagupit ka. Sinaktan ako ng magulang mo. Alam mo kung sino ang totoo. Sino ba nanakit? Sino bang nanakit? Sino ang una nanakit sa amin ng magulang mo? Noon time... Ikaw ang nanakit sa magulang ko. Hindi ako, may nakakita. Alam mo, may nakakita. Hindi ako una nanakit. Isumbong mo kung sino ang nakakita. JR, alam mo yan sa totoo. Alam mo ang totoo. Jesus, baby. Sino ang lalaki na humihindot sa akin? Ilabas mo? Minahal mo ako? Nagpaalam ka na magpapagupit ka? Bumalik ka ba? Ha? Ilang araw ako nag-intay sa'yo. Minahal mo ako pero hindi mo ako kaya pagtanggol sa magulang mo kung ano sinasabi ng nanay mo, yun ang sinusunod mo. Minahal mo ako, ilang araw ako nag-intay ng chat, tawag mo. Nasaan ka? 2019 pa kayo, medyo matagal na rin ang pinagsamahan ninyo. Minahal din naman kita ng sobra Parang sinabi mo, minahal mo siya, minahal ka niya. Meron bang chance na magkaayos kayo? Pero, ma'am, ito liwanagin ko lang din. Ma'am Rhea, patas po tayo dito. Meron din siguro kayong pagkakamali na kailangan nating ayusin. Yung pagiging, baka nga, medyo nasabi, may nasasaktan nyo siya. Yung pagka-brusko. Sa totoo lang, hindi porke babae tayo pwede nating saktan yung mga lalaki dahil iniisip natin na okay lang dahil lalaki naman sila, pwede silang saktan dahil lalaki naman sila. Hindi rin tama yon. Kung talagang siya, asahan nyo, kumbaga, mayroon siyang pagkakamali, yung mayroon siyang kabit or nabuntis, kailangan, magdesisyon ka rin, JR. Anong final answer mo? Kung talagang aayusin na to, ayusin Ayaw ko na. na po sa kanya. Sige, walang problema po. Magpapail po ako ng kaso. Sa kulungan na lang po sila. Ano po yung papel mo ng kaso? Ano po Nahawa ko ang medical na binugbog mo ko. Sorry ka. Alam mo yun, nung time na binugbog mo ko, nagpa-medical ako pagka umaga. Alam yan ng mga pulis. Sorry ka. Uy, kahit sinong pulis, kahit sinong tao dito, Tingnan natin.
Oo. Tingnan natin. Kahit ka ng ano. Anong binugbog? Demanda? Ano ba yung sinasabi Nung mong binugbog time ka na niya? sinugod po ako ng nanay niya ng umaga, tapos na lumipat nga po kami ng tirahan. Tapos sabi ko, bakit ba lagi na lang ganyan ang nanay mo? Lagi ka na lang ba makikinig? Kasi binubungangan ako ng nanay niya eh. Tapos sinabi ko sa kanya, hanggang sa dito niya ako tinamaan. Tapos dito may pasa po ko. Tapos dito, ayan pa po yung peklat ko. Kaya may medical po ako ng pagkaumaga na yun. Nagmakaawa lang siya na sa akin na wag ko siyang idemanda. Kaya po hindi yun natuloy. Uwi ka dito para malaman mo. Saan ka ba sinugod? Sa bahay ba? Nung sinaktan mo ako, saan mo ako sinaktan? Di ba sa bahay natin? Nung sinugod ako, saan tayo? May bahay ba tayo? Ha? May bahay ba tayo? Wala naman ah. Oo, wala tayong bahay pero saan tayo nakatira? Di ba sa bahay babuyan kasi lumayo nga ako sa magulang mo? Nako, bibe. Wala yan. Anong wala yan? Alam ng tao dyan kung saan tayo tumira? Pag ganito, talagang paano kayo magkakaayos din kung sakaling gusto mo rin? Ma'am, gustuhin ko man magkaayos, ang magulang niya po yung umaano. Sunod-sunuran siya eh. Kaya mo bang humiwalay dyan sa inyo, JR, kung subukan yung magkaayos? Pero ayaw niya na nga eh. Magdidemanda po ako, sa kulungan na lang po sila. Magulang ko. Siya ang sinunod ko. Pero anong ginagawa niya? Tinututukan niya ako ng kutsilyo. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Naku. Alam mo yan. Nasa linya po natin ngayon si Chairman Arnel Escala ng Barangay Commonwealth Rosario, Northern Samar. Sir? Ma'am, Magandang hapon po, Chairman. magandang hapon, ma'am. Sir, kilala niyo po ba itong mga mga complainant na lumapit na po ba sila sa inyo? Ang naalala ko na lumapit si Ma'am Evelyn. Opo. Nagpa-sumon, pero nag-chat si Ma'am Rhea nga dire maka attend. Opo. Yun Pwede lang. po ba kayo magpatawag ulit? Kahit mari po bang yung mag-asawa lang ang kausapin niyo muna? Pwede, ma'am, pwede. Siguro subukan po natin muna na ganun. Oo. JR, subukan muna natin kasi baka mas makatulong din tong si Chairman bilang taga dyan siya sa inyo. Kilala niya kayo, yung mga tao dyan. Pwedeng mag-usap kayo sa harap ni Barangay Chairman na kayong dalawa lang. Maari po ba yun, sir? Walang problema, ma'am. JR, willing ka ba humarap sa barangay na kayong dalawa lang ni Rhea? Pwede. O, Sa yun. barangay lang naman eh. Oo, Dito, pero- basta dito lang sa barangay. Hindi, ang Oo, sa sinasabi barangay ni attorney, walang nanay mo. Kailangan magdedesisyon ka ng sarili mo. Opo, magdidesisyon po ako. Oo, para sa asawa mo at para sa mga anak mo, hindi dapat dinidiktahan ka pa ng nanay at tatay o kapatid mo. Yung sarili mo Wala. lang. Okay? Sarili ko po. Sarili ko lang naman sinusunod ko eh. Bakit naman mangingialam sila mama? Hindi ba nangingialam? Bakit? Mag-online Nahihirapan ka, mag-chat ka sa akin. Mag-usap tayo sa Messenger. Oh, Marami akong itatanong sa'yo. May cellphone ba ako? Hindi, ma'am. Wag na po kayo siguro mag-usap, ma'am, kasi sa Messenger at kung saan-saan. Kasi, ma'am, iinit lang kayo lalo. Kaya nga po maganda po is kay chairman na po natin. Okay? Sige. Doon na tayo. Chairman? Ma'am, Opo. Chairman, i-coordinate natin to, isi-schedule po natin para makapag-usap sila nang sila lang pong dalawa. Makapag-desisyon Okay, ma'am. po sila Okay. kasi silang dalawa, kumbaga hindi po sila nakakapag-decide nang sila lang dalawa eh. Okay, Lagi ma'am. pong kasama yung mga in-laws. So, kung Okay, ma'am. pagbigyan lang po Walang natin sa problema. pagkakataon, kung hindi talaga, syempre, choice naman nila yon. Saka po tayo mag-move forward kung merong sasampahan po ng kaso. okay, ma'am, okay. Sige po, Chairman, maraming salamat po. Maraming salamat. Hindi naman po gabi yung kasal namin eh. Araw po. Ninong pa umaga po nga. namin yung chairman na yun. Ninong pa si chairman. Nako. Ayun, hindi makakatulong Kaya dapat hindi si po Chairman. gabi po yung kasal namin, hindi po gabi, araw. Ang nakikita ko kasi yung problema dito, attorney, bawat desisyon, bawat hinga, bawat tapak nyo, bawat anong gawin nyo, nakamonitor yung mga in-laws. Ang gusto ko po talaga, Ang isa lang kailangan gusto ko kasi, lumayo ma'am, lang kami doon sa ano eh. yun nga po, ma'am, kaya lang kasi ang nangyayari ngayon, ayaw na nga po ni Sasama ba ako Baltasar. sa'yo? Sasama ba ako sa'yo kung maglalayo tayo? Dito pa nga lang, binubugbog mo ako. Tinututukan po ng kutsilyo. Hindi totoo yan. Hindi ko ginawa sa'yo yan. Huwag ka sinungaling. yun nga ang Kahit wala problema sinungaling dito. ha, kahit sinong tao dyan Naano ka na lang ng magulang mo. Magpakatotoo ka. Kalalaking Hindi. tao mo, sumisiksik ka sa palda ng magulang mo.
Hindi po ako nagsisig sa magulang ko. Sasabihin mo, minahal mo ko? Bakit minahal mo ko? Paano mo ako minahal? Sige nga. Nako, bibi. Paano kita hindi mahal? Katunayan nga, ha? Pinakasalan nga kita. Pinakasalan Ano pa mo doon? ako. Sa ngalan lang ng papel, oo, pinakasalan mo ako. Pero nasa ng utak mo, nasa nanay mo. Paano kung nasa nanay? O hindi mo ako hindi mo ako inano na pinaasa na wala kang babae. Hindi nangyari yon. Mabuti yung ganito, actually yung ganitong usapan na kayong dalawa lang. Mabuti yan. Sa tulong ni Chairman, i-refer namin kayo. Tuloy niyo po yung pag-uusap, JR, Rhea. Mag-usap kayong dalawa lang. Pag-isipan nyo muna ito. Kasi yung kasal, parang hindi nyo pinag-isipan. Ngayon, itong kasuhan at kung paghihiwalay kayo, pag-isipan nyo rin muna na kayong dalawa lang, na para sa sarili nyo, ano ba talaga yung gusto ninyo? At Hiwalay anong na lang. consequence ng mga gagawin ninyo? Pagka nag-usap kayo at napag-isipan nyo, saka kayo mag-decide. Huwag padalos-dalos, katulad ng nangyari doon sa pagpapakasal, padalos-dalos, yun ang gawin natin po. Okay po. So, pero kung kaso, di sige. May karapatan naman kayo para doon, pati si Sir JR. Okay Ma'am, po? kasi ang ayaw ko sa kanya, kasi lagi siyang tumutungit. Anong Okay. mapapala ko doon? Yung Ma'am, pira opo, ko, naubos gumawa galing sa talaga tungit. ako niya noong time na na-stress na po ako. Siya rin po nagsabi na maglibang ka. Mami, madam, Bakit? ganito Sinabi ko ba sa'yo? Okay, kasi parang ang nangyayari, ma'am, no, hindi din maganda kasi, ma'am, na nasa poder ka kasi sinasabi nila, ma'am, ayan, nagtotong-its ka, nagiinom ka. Siguro pag-uusapin muna namin kayo. Okay? Kasama Nag-inom po chairman. ako, ma'am, noong time lang na na-stress na po ako na lagi na po Paano siya ka naanto sa mag-stress? ano. Sabi ko, Paano may stress non-stop din yung pambababae mo at kayong nanay mo laging nandyan sa... nandyan sa kanilang kabit? Ma'am, Paano hindi ako ma-stress? Ma'am, kahit nandito yan, hindi naman ako nagsasalita sa babae dito. Hindi Sino ka ba yung ma-stress, no? babae mo? Yung ano dito, na matagal na yun kasi, bakit? Babae ko ba yun? Eh, hindi mo ba Naging anak sinta ko ba yun? Hindi ba nabuntis at nanganak na? Ano? Paano mo nasabi na sa akin? Yun ang Ano tanong sabi ko. ng babae? Di ba sa'yo? Ano? Sagutin mo ang tanong ko ngayon. Attorney, pero hindi. Nako. Nako, bebe. Sige po. Paulit-ulit lang tayo, Baltasar. Okay? Mag-usap na kayo. Ang gusto lang namin, makapag-usap kayo ng kayo lang. Tapos mag-decision kayo. Pag-isipan nyo yung gagawin yung Kung gusto decision. mo ngayon, mag-usap kayo off-air. Bibigyan namin kayo ng chance makapag-usap off-air. Okay? Gusto ko mag-usap kami, malayo siya sa magulang niya. Oh, Kasi yes. alam ko Oo. masusunod Simulan sila natin po kay niya. Barangay Chairman na kung Okay? pwede. Sige po. Maraming salamat, ma'am. Magandang hapon. Thank Doon you muna po. kayo, ma'am, sa kabila. Ha? Okay.